Hi guys! Welcome to the last and final episode of our Bangkok vlog. Nandito tayo ngayon sa Song Wat. Songwat Road. Familiar na ba kayo dito sa area na to guys? Kung hindi pa, watch this vlog till the end para ma-familiarize kayo, and kapag pumunta kayo dito sa Bangkok, tingnan nyo kung pupuntahan nyo rin ito. I think magugustuhan nyo naman to, lalong-lalo na yung mga artsy and mahilig sa coffee and some other, contemporary stuff ngayon. Or even mga indie. Yan. Dito tayo sa Songwat pumunta. Madali lang to i-search kasi sikat na sikat to lalo ngayon. Lalo kung nakailang punta na kayo dito. So guys, meron sila dito mga machine kung saan pwede kayo mag-picture for a total of 149 baht, I think. Tapos magkakaroon kayo dito ng photo na nakaprint sa newspaper. Dito lang ako nakakita ng ganun. Nakakatuwa. So, syempre, nagpa-picture kami noon. Sit Insoy. Tapos very creative sila dito ha. Yung mga ano bang road to? Ito dati para siyang Chinatown no? Or malapit na siya sa Chinatown. So, ito nga yung una naming nakita. Isa siyang museum na pinasok namin siya kasi free naman siya. Pero itong mga artwork dito, I think, Very contemporary and I think mga Thai artists sila na pinopromote. Meron sila ditong mga binebentang merch. I think pwede nyo rin namang bilhin tong art kung yun. mga art products kung very interested kayo. Pero ang saya nito kasi libre. Libre mo siyang ma-explore and pwede ka mag-picture-picture. True. At yun, basahin mo rin kung ano yung mga meaning ng mga arts na yan. And nakakaaliw talaga kasi very creative and colorful and masarap mag-video, masarap mag-picture. Yes. And ang theme ng kanilang ngayon ay Wisdom of Stupidity. I believe pa iba-iba naman yung theme nila every month or whatever. Yes. Ang maganda dito, ang init din kasi sa Songwat Road. So, paminsan-minsan, syempre may makita kayong mga establishments na pwede nyong pasukin. Nagkataon lang, ang ganda rin itong una namin talagang pinasukan na museum. Ayan, labas tayo ulit. Meron kayong mga makikitang alley or mga iskinita, tapos very creative. Kung gusto nyo, interested kayo, ayan, pasukin nyo and notice the smallest things na very creative. So, dito sa Songwat Road, ito, sikat na sikat tong mga establishment na to, like Road to Cinnamon. Ayan, sorry naman sa pader. Pero ang una namin pinuntahan itong coffee shop na Coff and Bun. Kasi nga, mahilig kami sa coffee, so tinawag kami ng amoy ng kape na to And champion sila ng coffee roasting. Oy, bihira yan. Bihira ako makakita ng ganyan. Parang dito, ewan ko. Oo. So, bumili kami, syempre, ng isang bag ng coffee beans. Magkano nga isang bag? Hindi ko na matandaan, pero parang 690 baht. Kapag ka mga ganyan, guys, hindi kami nanghihinayang bumili ng beans kasi talagang, life is short, so drink a good cup of coffee. Kung naghahanap kayo ng mga, anong tawag dito? Mga merchandise, mga pampasalubong. Oo, na very classy. And yun nga, yung medyo contemporary na ngayon na, Na hindi keychain at hindi ref magnet. ayan, Magkano to? 180 baht. Ano siya, alam niyo yung patungan ng baso? coaster. Coaster. Yun. Roller coaster. Roller coaster, guys. Joke lang. Nakakahilo yun. Ayan. Pero kung gusto nyo pa rin ng ref magnet, meron din naman. Ito, nagustuhan ko tong Novalone. Itong Novalone, ngayon ko lang din siya nakita. Pero nung sinearch ko, ano pala to? Local Thai artist na, ayan, naggawa siya ng clothes. Anong meaning ng Novalone? November Alone. Kala mo hindi ko masasagot yan galing. Na-ambush mo ko doon. Very good. You know your art, girl. Ayan, so maraming cup. Maganda yung mga design and mga, statement cup. Yes. At saka support the local, no? Bumili na rin kami dito sa Alice Cafe kasi nandito kami sa loob ng Alice Cafe. So, Nagpapalamig din kami dyan Oo. Seoul Songwat. Overlooking yan. Diyan kami galing sa Coff and Bun. Ito, coconut coffee yan. Oo. Kung tatanungin nyo ako, guys, kung nabetan ko ito, I'll be honest, hindi talaga. Isang sip-sip, yun na rin ang huli.
Ayan, dito, try nyo puntahan tong Alice Cafe, Mimikun, Novalone. Collab sila eh. Ang dami nyo pwede mabili dyan. May mga nabili kami dyan. Oh, ito sa kabilang shop, kapitbahay nung Alice. Nakalimutan ko kung anong pangalan nito. Basta puro siya shell. Puro shell yung mga ano dito, produkto. Oyster Museum ata yung pangalan. Oh. Lahat yan, guys, pwede nyong bilhin. Although, meron mga items dyan na nakalagay, not for sale. Pero, kahit yung mga tin cans dyan, yung mga bakanteng lalagyan ng mga sardinas, amazing. Pwede mo siyang bilhin. Mhm. Yung mga ballpen, mga panghalo, stirrer, pwede mo rin bilhin. Very very Cubao Expo for me. Yeah. Yun pala yung vibes niya. Parang pinaghalong Binondo and Cubao Expo. Yes. At ang daming abubot. Ayun yung local term. Ang dami namin dito kasama ng mga foreigner. Yung mga foreigner, bumibili talaga sila ng mga items dito na gawa sa shell, mga copies. Talagang bumibili talaga sila. Ako naman, hindi naman ako fan ng mga ganito. Well, na-appreciate ko lang, pero hindi naman din ako bibili. Pinakita lang din namin sa inyo so that alam nyo kung ano yung mga pwede nyo possible in bilhin case na dito. gusto nila yun eh. At Ako- tapos, ma-notice nila yung mga arts all around the area. Oo, kahit saan kayo tumingin dito, guys, pwede kayo mag-picture. Very artsy. Ayan, ang dami naming mga kasama dito ng mga foreigners. And ito, pangalawang Oy! coffee shop. Ay, actually, Oy! pangatlo na. Mother Oy! Roaster. Alam mo, favorite ko to. Oo. Maliit lang siya na minimalist na coffee shop. Industrial yung loob. Magkahalong semento at saka... Wow, industrial. Sino ba naman ako para i-describe ito? Semento at saka may mga steel. Ito, konti lang yung dito, mga upuan. Pero grabe, talagang specialty coffee shop tong Mother Roaster. Masasabi ko lang guys, ito yung number 1 kong favorite coffee shop ever. Siguro ako rin. Kasi nga, grabe, yung explanation ng bawat coffee bean na gagamitin nila nandyan. Tapos, sasabihin talaga sa'yo nung barista kung ano ang magiging flavor nung coffee mo. Hindi siya flavored coffee, Ang ibig kong sabihin is yung tasting notes. Malalasahan mo talaga, hindi ako makapaniwala. Parang ito talaga yung lasang-lasa ko, yung tasting Kapag notes. sinabi nung barista na yung coffee bean na yun ay merong raspberry or merong dark mocha or merong chocolate, butter na Peanut, finish, yun talaga yung malalasahan mo. So, ang pangalan nito ay Mother Roaster This is our third coffee shop, for the day. for the day. So, syempre, yung ibang mga kape, hindi naman namin nauubos. Kasi nga, alam mo yun, normal na sa amin, usual. Pero dito talagang nahigop ko hanggang dulo eh. Ako din naman, kasi ang sarap naman talaga, guys. At saka advice namin sa inyo, kung magko-coffee shop kayo at gusto nyo tumambay sa coffee shop na yun, alamin nyo kung kung masarap ba yung coffee shop na yun o hindi. And itong coffee shop na to talagang nire-recommend namin. Very number 1 to para sa akin. Sa'yo din ba? Sa akin na rin. Truly Nutty tsaka Daily Badly yung pinili namin na coffee beans. Opo. At yun nga, based yan dun sa tasting notes na gusto namin. And syempre, pinartneran na rin namin itong, ano tawag dito? Para siyang leche flan, pero walang binatbat to sa leche flan natin sa Pilipinas. Ay, oo. 'Di ba? Wala to. Masyadong airy. Punta na tayo dito sa Road of Cinnamon. Yes. Ito, nagustuhan ko tong plato na to, guys. So, hindi ko napigilan. Bumili kami. So, meron din ditong iyon, yung mga, magnet, usual. tuk-tuk. Tapos sa mga iba't ibang abubot na gusto ng mama nyo. Na gustong itago ng mama nyo sa inyong mga aparador. Na Chinese cabinet. Ayan, Oo. may iba't ibang uri ng glass na gusto naman ng ate nyo. At dito, alam mo ba, Natakot nagulat ako tayo, dyan. oo. Grabe, akala ko may tao. Ayan, puntahan nyo tong Road of Cinnamon. Marami kayong mabibili dito na mga kung ano-ano. So, bumalik kami sa Coffee and Bun, guys. Kasi nga, bumili na kami ng beans. Oo. Hindi namin alam kung bakit Halloween ang tema dito. Halloween all year. Oo, the key of balance in my roasting profile. Ano Di- kaya yung ibig sabihin nun?
The best way. Ayan. Nagutom din kami. Actually, Hindi natin to mabasa. Oo, pero sikat to, may pila eh. Ito yung may milk tea sa baba, tapos dumpling. Dumpling ba yun? Oo, dumpling sa ibabaw. Ibabaw. Fried shumai. Shumai. Oh, yun. Actually, mapapansin nyo yan made in Songwat in every, dito, Oo. every shops. Ayan, very fast naman ang service nila dito. Syempre, hindi namin trinay yung usual. Oo. Nag-try kami ng shumai. At dito tayo sa next. Saan to? Sana? Sana ba yung pangalan nito? Guys, ang dami ko rin nagustuhan dito. Grabe. Hindi na ako magkamayaw dito sa mga Budol. bibilihin. Oo. Andito naman kami sa Garcon ngayon. Nakabili ako dito ng... Ang dami ko nabili dito. Kung ano-ano lang. Makeup. Ikaw ba? May nabili ka dito? Oo, yung parang postcard. Ang ganda. Pati mga sticker, mga patches, mga keychain, lahat ng artsy stuff nandito. At ang maganda dito, artsy siya, kakaiba siya, tapos laging may tatak na Bangkok or Thailand. So, pwede siya laging pampasalubong. Yep. At saka, ayun nga, dun sa taas, pag gusto mo lang din mahanginan, bukod sa pagtingin, meron mga damit din kasi dito eh. And other... Ayan, akyat tayo. Oo. So, ayan, ang ganda oh. Ang ganda, diba? Pakita lang namin sa inyo ah. So, ang range ng mga, sige, bigyan namin kayo ng idea. Ang range ng mga cup na yun is parang 590 to 1,000 baht siguro. 3 floors to eh. Dun sa pinakataas, parang kung may mga event na lang sila. Oo, tambayan, picturan, ganyan. Tapos yan, mga stickers, mga kung ano-ano. May mga painting. Actually, mabubusog yung mata nyo dito. Ito na tayo sa ating fourth na to na coffee shop, Local Boys. Sikat din to dito sa Songwat Road. So, itatry na rin namin. So, tara, pasok na tayo. Pagpasok natin, makikita natin kaagad meron silang merchandise and coffee beans. Stickers, caps. Uso dito no? Kahit saan dito sa Songwat Road, gagawa nila ng cup. Pero ang gaganda rin ng cup. In fairness. Medyo gusto ko rin sanang bumili ng cup. Pero ano ba yun? Puro na lang cup ang binibili. Anong binili natin dito? Iced coffee. Yung may peanut butter. Tsaka, yung yuzu. Yung Oo. yuzu soda. Kasi sobrang dami naman na namin kinapin ito, guys. Kailangan yung isa namin bibili na i-juice naman. So, yan, maaamoy mo rin dito yung mga coffee beans na trip mong bilhin. Akala nyo may second floor, wala. Sarado yan. So, ito, napakaliit lang din niya. Pero nakakatuwa yung cup nila. Ayan, actually yun. Guys! Dito na nagtatapos yung aming Bangkok vlog. So, ayan, cheers sa atin. Ito ang aming last video for that. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin, sa aming Bangkok vlog. Hopefully, nakatulong kami sa mga next travel nyo here sa Bangkok. And, ayun nga, kung gusto nyo rin itry yung hotel na pinagstayan namin dito sa Hotel Ordinary, di naman kayo lugi. Okay naman siya. And, saan ba kayo makakakita ng hotel na may community pantry? Actually, dito lang ako naka-experience ng ganon na pwede kang magluto, pwede kang magluto ng itlog mo, maghugas dyan ng plato, tapos ang dami mong kasamang ibang tao, iba-ibang nationality kayo dyan, pero lahat kayo talagang responsible sa sa pag-aayos dito. And nakita ko naman talaga namang yung mga tao naglilinis talaga dito. So, galing nitong community pantry. Tapos, namasyal nga tayo sa Central World. Nidala namin kayo sa iba't ibang mga kainan. Sana nagustuhan nyo, and kung gusto nyo rin itry, walang masasabing lugi kasi nga very cheap ang pagkain dito, tapos very worth it naman, lalo sa Thailand kasi ito yung babalik-balikan natin yung pagkain. Actually, gusto namin talagang balik-balikan naman ng Thailand, lalo yung mga pagkain and yung mga bilihin sa Songwat Road na, yan nga, pinakita namin sa inyo. Tapos, di ba, maraming Michelin star or Michelin worth it na pagkain dito, kagaya niyang pad thai na yan. Although, syempre, hindi naman laging lahat ay patok sa taste nyo. So, ayun, try lang.
Tapos, yung 7-Eleven, nakita nyo rin dun sa aming isang episode, nilibot na rin namin kayo. And, syempre, lastly, yung aming tour sa flagship store ng Muji dito sa Bangkok. So, thank you ulit for watching sa Bye! susunod na travels. Bye!